Kailan ka magtatapat? Kapag nabuntis ka na ng lalaking yon at iniwan? Sobra naman kayong humusga sa kapwa. Hindi niyo pa nga siya nakikilala, ganyan na kaagad ang nasa utak ninyo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Nagagawang baliwalain ng mga kabataan ang payo ng kanilang mga magulang. Yun ay dahil sa katigasan ng ulo at kapusuan. Kaya naman kadalasan, sila ay nasasadlak sa kapahamakan. Narito po ang naging karanasan ni Rofa sa ating dunang sa kanyang panahon. Yun ang sabi ni Kuya Elmo, Rofa. May papasok ka raw niya doon dahil kilala niya ang naghahanap ng kasambahay. Ito yun naman eh. Oh. Ayoko nga maging katulong. Hindi naman ako sanay sa mga gawaing bahay eh. Sa anak ko nga lang, hirap na ako mag-alaga. Papasok pa ba akong katulong? Pambira naman si Tio Elmo. Oo, huwag ka nang mainis. Gusto lang niyang matulungan kang kumita. Oo nga naman, anak. Para din yun sa inyo ng anak mo. Ay naku, bigyan niyo na lang ako ng pera magagamit ko sa pag-apply ng trabaho. Papasok ako kahit sales lady sa mall. Eh, tsak naman matatanggap ako eh. Dahil maganda at matangkad ako. Eh, paano ang baby mo? Sinong mag-aalaga? Ayaw niya. Eh bakit, Noel? Kuya, mas gusto raw niyang magtrabaho sa mall. O sayang naman kasi. Doon siguradong hindi siya mahihirapan. Dahil apat silang katulong. Isa pa, malaking magpasweldo si Ma'am Pilar. Mababait pa. Ayaw niya talaga, kuya. Hindi raw siya sanay sa mga gawaing bahay. Ngayon umalis siya para mag-apply ng trabaho. Oo, talagang anak niyong yan, oh. Isa na ina pero tamad pa rin. Sana lang hindi siya mapahamak sa napili niyang trabaho. O di, paano ngayon yan? Di si Gina nag-aalaga sa apo ninyo. You mean? Hindi pa tayo uuwi, Rufa? Oo, Jeanette. Magmimerienda muna tayo. Ililibre mo ako? Sa bagay, hindi mo pa ako naililibre sa pagkakapasok ko sa'yo dito sa mall. Pero okay lang yun. Best friends naman tayo eh. Hindi akong manlilibre, Jeanette. Hindi ikaw? Mm-hmm. Eh sino? Tayong dalawa lang naman ang narito sa fast food. Si Orly, ang boyfriend ko. May boyfriend ka na uli? Ikaw ha? 2 years pa lang nga nakakaraan mula nang maloko ka sa pag-ibig. At 1-year-old naman ang baby mo. And then may boyfriend ka na uli? Ano ka ba? Siyempre move on na dapat. At saka, iba si Orly doon sa walang niya akong dating boyfriend. Si Orly, gwapo, mabait, at may kaya sa buhay. At mahal na mahal niya ako. At siya ang hinihintay natin dito, ganun ba? Correct? Oh, ayun na siya yun. Yung lalaking papalapit dito? Oo. Gwapo, di ba? Artistahin. Gwapo nga. Kaya lang, parang pamilyar siya sa akin. Parang nakita ko na siya eh. Hindi ko nga lang maalala kung saan. Kung ayaw mo na dito sa park, di manood na lang tayo ng sine. Tamang-tama, dahil may movie akong gustong panoorin eh. Okay, sinabi mo eh. Alam mo namang ikaw ang boss ko. Thank you. Ang bait mo talaga. Pero pagkatapos ng sine, kain tayo sa favorite kong restaurant. Kakain pa?
Bakit? Ayaw mo ba? Gagabihin na kasi ako ng gusto, Orly eh. Baka magalit si Inay at Itay. Rufa, you're old enough. Alam ko. Pero hindi pa nila alam ang tungkol sa relasyon natin, di ba? Eh di sabihin mo na lang, pinag-overtime ka uli. Then bibilhan ko na lang sila ng pasalubong. Para lalong hindi makahalata. Gagawin mo yun? Oo naman. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Kasi nga, love na love kita. Baka naman nagkamali lang si ate, Kuya Elmo. Siya nga naman, kuya. Kasi wala namang nababanggit sa amin si Rupa na may bago siyang nobyo. Ganun din naman noon Nalaman nyo na lang na may nobyo na ang pamangkin ko nung nabuntis na siya. At iniwan nung walang hiyang Efren na yon. Pasensya na kayo. Hindi ko gustong saktan ng damdamin ninyo. Naunawaan ka naman namin, kuya. Nagtataka lang ako kasi nabibili naman niya ang mga pangailangan ng anak niya. Mula nga sa kanyang kita. At nakapagbibigay din sa amin kahit papano. Pwede namang mangyari yun, Noel. Lalo na kung ang lalaki ang gumagastos sa kanila mga date. Naisip ko tuloy, Noel. Gina, Baka nga kaya laging ginagabi ng uwi si Rufa dahil sa may nobyo na siya uli. Kausapin niyo nung masinsina ang inyong anak. Baka mamaya, maloko siyang muli. Mahirap na. Kawawa mga bata na lalaki ng walang ama. At higit sa lahat, kawawa din kayo na laging dumadamay sa kanya. Ano po bang itatanong ninyo, Inay? Itay? Parang napakaseryoso nyo naman. Gusto lang sana naming malaman kung totoong may nobyo ka na uli. Sino naman ang madaldal na nagsabi niyan sa inyo? sagutin mo na lang ang tanong namin. Merong ba, Rupa? Itay, wala po. Nagtatrabaho lang ako ng gusto. Sinungaling! Ay! Nakita ka ni na Kuya Elmo at Ate Isabel nang pumasok kayo ng sinehanong lalaking yung may akbay sa'yo. Po! Ang lalaking yung siguro ang dahilan kaya madalas kang gabihin sa pag-uwi. Anak naman, hindi ka pa ba nadala sa unang sinapit mo? Ngayon heto ka na naman. Inay! Iba si Efren at iba si Orly. Oh. Mabait at may kaya sa buhay si Orly at mahal na mahal ako. Kung ganon, may bagong nobyo ka na nga. At Orly ang pangalan. Bakit hindi mo sinasabi sa amin? At nagsinungaling ka pa. Kailan ka magtatapat? Kapag nabuntis ka ng lalaking yon at iniwan? Sobra naman kayong humusga sa kapwa. Hindi niyo pa nga siya nakikilala, ganyan na kaagad ang nasa utak niyo. Patunayan mo na mali kami. Ipakilala mo siya sa amin. Hindi na naawa sa atin. Ngayon nakikipagnobyo na naman ang hindi natin alam. Nalulungkot din ako at nasasaktan sa ginawa ni Rupa. Napakatigas ng ulo niya. At siya pa ang may ganang magalit. Ngayon, hindi nga ako inimik kaninang umaga. Hindi na ba niya naisip ang mga hirap nating maibangon lang siya sa pagkadapa niya? Ako ang nag-aalaga sa ating apo, lalo na pag may sakit yun at wala si Rupa. Noel, baka mapahamak ang anak natin. Kailangan makilala natin ang Orly na yun. Kung kailangan pilitin ko si Rupa, gagawin ko. Hindi ka dapat nakikipag-away kina Mang Noel at Aling Gina, best friend. Mga magulang mo sila. Tumulong sa'yo nung nadapa ka. At higit sa lahat, tunay na nagmamahal sa'yo. Alam ko naman eh. Nagalit lang naman ako. Dahil sa maling paghusga nila kay Orly. Naisip ko tuloy. Sundin na lang ang ibig ni Orly. Na ano? Na sumama na sa kanya. At magsama na lang kami. Para hindi na mapakialaman ni Inay at Itay. Ano? Ay naku, Rufa. Yan ang wag na wag mong gagawin. Ihuhulog mo lang sa kapahamakan ng sarili mo. Janet! Bakit ka naman nagsasalita ng ganyan?
naaalala mo ba nung una mo siyang ipakilala sa akin? Di ba ang sabi ko sa'yo, pamilyar siya sa akin. Ngayon alam ko na kung saan ko siya nakita. Saan? Sa bahay ng kaibigan ng kapatid ko. Asawa siya ng kaibigan ng kapatid ko. Hindi. Rufa, may asawa na si Orly. Ay, si Inay nag-text. Hindi. Rufa, sabi ni Inay, may sunog malapit sa bahay niyo. Ano? Hindi! Si Inay! May sakit siya nang iniwan ko! Sila ng baby ko kanina! Janet! Oh, Diyos ko! Malaki na na sunog! At nakapila ng bahay namin! Inay! Inay! Paraanin niyo ako! Kailangan makita ko sino yung anak ko! Inay! Rupa! Rupa! Salamat at narito ka na. Joel po! Sina Inay at si Baby! Iniwan ko sila kanina dyan sa bahay! May sakit si Inay, Joel! Nasa loob ba sila? Joel, sumagot kayo! Please! Uminahon ka. Ligtas sila. Nakalabas sila bago pa nasunog ang bahay nyo. Salamat po! Salamat po, Diyos ko! Salamat po! Nalulungkot ako sa nangyari sa buhay natin, Noel. Ngayon wala na tayong bahay. Dahil nadamay sa malaking sunog sa lugar natin, ang bahay natin. Nalulungkot din naman ako. Pero dapat pa rin tayong magpasalamat. Dahil maluwag itong bahay ni Kuya Elmo. Napatuloy nila tayo rito. Isa pa, ligtas kayo ng apo natin. Tama po si Itay, Inay. Kayo po ni Baby higit na mahalaga. Rufa, Kami nangyari po masama sa inyo. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko. Sorry po, Inay. Tay, naging matigas ang ulo ko. Naging mapusok po ako. Kaya madalas ko kayo nababaliwala. anak. Kabutihan mo lang naman ang hangad namin. Kaya ka namin pinagsasabihan. Naunawaan ko na po kayo ni Itay, Inay. Sana po, mapatawad po ninyo ko. At pangako po, hindi ko nababaliwalayin ang inyong mga payo. Magbabago na po ako. Mga magulang mo kami, anak. At lagi kaming handang tulungan kang magbago. Kung magiging masunurin lamang at tapat sa magulang ang mga kabataan, marami ang mababawas sa mga naliligaw lang landas. At gaganda ang kanilang bukas sa kanyang panahon. Pero ikaw ang ina. Ikaw ang mas kailangan nila. Isa pa, malaking na ipapatalo mo sa tuwing magsusugal ka. Dapat iniipon mo yan para hindi na mag-abroad pa si Kuya Darwin at hindi na kayo magkalayo pa. Ang dami mo naman sinasabi eh. Kung ayaw niyong alagaan yung mga anak ko, di wag. Kaya ko naman maghanap ng mag-aalaga sa kanila dahil may pera ako. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Marami ang naaakit na makipagsapalaran sa ibayong dagat. Ito ay sa paghahangad na makalasap ng maginhawang buhay. Pakikipagsapalaran na magkakaiba rin ang bunga
sa buhay ng tao. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edmar sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang dami naman ito mga binigay niyo sa akin, Ate Tricia, Kuya Darwin. Okay lang yan, Irma. Marami namang uwing dilata at tsokolate itong asawa ko eh. Tricia, ipagbalot mo rin si Irma ng mga inihanda mong pagkain dahil sa pagdating ko. Ay, sige, oo, Darwin. Ay, salamat ng marami, ate. Kuya. Ayos lang yun. Ah, siya nga pala. Sabihin mo kay Edmar, baka gusto niyang sumama sa akin sa pagbalik ko. Wala siyang gagastusin. Tutulungan ko siya. Totoo, kuya? Oo. Sure naman ako na pag nandun na siya, matutulungan niya ako sa problema ko kay Mina. Anong sabi mo, kuya? Ang sabi ko, sure pa na may trabaho siya. Kumbinsihin mo si Edmar, Irma. Minsan lang kumatok ang magandang pagkakataon. Huwag niya kamong palagpasin yun. Nasaan ba kasi si Edmar? Ba't hindi siya sumama sa salo-salo ko? Nay? Nay, ayos ko na po yung mga ulam na bigay ni na Tita Tricia. Mukha pong ang sasarap lahat. Kakain na po ba tayo kahit wala pa si Itay? Mauna na kayo ni na Junior at Beng, Kisses. Hihintayin ko na lang tatay nyo. Narito na ako. Sabay-sabay na tayo kumain. Yes! Nandito na si Itay! O, sige na. Tawagin mo na mga kapatid mo para makakain na tayo, ha? Opo, Nay. Kumusta yung counseling na sinamahan mo? Yun, masaya. Maraming napayungan sina sister at may mag-asawa ring napagkasundo. Ay, talaga? Ay, mabuti naman. O teka, kumusta naman ang handaan sa bahay ng pinsan ko? Ayun, masaya. Hinahanap ka nga nila eh. Sana sinabi mong tumupad ako ng tungkulin sa church. Oo, sinabi ko. Kaya nga bukod sa mga ulam, nagbigay din sila ng mga delata at chocolates. Ganun ba? Oo, at saka alam mo ba, sinabi pa nga si Kuya Darwin eh. Ano yun? Baka raw gusto mong sumama pagbalik niya sa abroad. Ha? Wala ka raw gagastusin dahil tutulungan ka niya. At sure pa raw na may trabaho ka. Irma, gusto mo bang umalis ako? Na mapalayo ako sa inyo ng mga bata? Ha? Kasi ako mahal. Ayoko mapalayo sa inyo eh. Sa pamahalaga sa akin ang tungkulin ko sa simbahan. Ayokong iwan yun. At saka kumikita naman ako sa pamasada ng jeep. At nakakapagtabi pa ako ng konti. Okay na sa akin yun. Ang importante, kasama ko kayo. At nakapaglilingkod tayo sa Panginoong Diyos. Oh, Irma, wala pa rin si Ate Tricia? Wala pa nga eh. Nakatulog na sa paghihintay sa kanya mga pamangkin mo. Kaya ayun, pinatulog ko na lang sa kwarto natin. Si ate talaga, oh. Dahil sa sobrang pagmamadyong, pati mga anak niya, napapabayaan na niya. Tinanong ko nga rin siya tungkol dyan. Sabi niya, naglilibang lang siya. Irma, marami na siyang napapabayaan eh. Kaya hindi na paglilibang yon, kundi bisyo na yon. Birong mo, inaabot na siya ng maghapon magdamag sa madyungan. Sa bagay, tama ka. Ano kaya kung kausapin mo siya? Payuhan mo. Eh, yun talagang gagawin ko. Nakakapagpayo nga ako sa ibang tao. Dapat, lalo kung pagmalasakit ang payuhan, ang aking kamag-anak. Uuwi ka na ba, parang Edmar? Ay, ikaw pala, paring Boying. Hindi pa. Pupunta pa ako sa church namin. May meeting kami eh.
Ganun ba? Pag-uusapan namin ang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Oo, huwag ka na muna magpunta sa church nyo, pre. Ha? Sama ka na muna sa amin. Saan? Birthday ko ngayon eh. Inuman tayo. Maraming pulutan sa bahay. Happy birthday, pare. Pero Thank you, pasensya thank you. na, ha? Alam mo naman, di ba? Hindi ako umiinom ng alak. Tsaka maaga akong pumapasada eh. Hindi ko magagawa yun kapag nalasing ako. Kaya ka tumatanda, pre. Masyado mo sineseryoso yung buhay mo. Huwag kang masyado magpakabanal. Dapat paminsan-minsan gumagawa ka rin ng kasalanan. Para naman may dahilan ng Diyos na patawarin ka. Pare, huwag ka magbiro ng ganyan, Ying. Dapat nga, ginagamit natin sa makabuluhang bagay ang buhay at lakas na ibinigay sa atin ng Diyos. Tulad sa pagsisipag para sa pamilya natin at sa paglilingkod sa Diyos. Naku, pare. Huwag mo na ako isama dyan, ha? Bahala ka. Huwag mo na lang akong sermonan. Sige na. Umalis ka na. Aalis ka na naman, Ate Tricia? O, Edmar, maglilibang lang ng konti. Akabagot naman kasi dito sa bahay. Ate, huwag mo sanang ikagagalit ang sasabihin ko, ha? Hindi kaya sobra ng ginagawa mo? Pati mga anak na ni Kuya, napapabayaan mo na eh. Sobra ka naman magsalita dyan. Hindi niyo naman pinababayaan yung mga anak ko, di ba? Pero ikaw ang ina. Ikaw ang mas kailangan nila. Isa pa, malaking naipapatalo mo sa tuwing magsusugal ka. Dapat iniipon mo yan para hindi na mag-abroad pa si Kuya Darwin at hindi na kayo magkalayo pa. Dami mo naman sinasabi eh. Ate. Kung ayaw niyo alagaan yung mga anak ko, di wag. Kaya ko naman maghanap ng mag-aalaga sa kanila dahil may pera ako, no? Inay, ilang linggo na pong hindi nagpupunta dito sina Tita Tricia. Namimiss ko na po mga pinsan ko. Ay, nagalit kasi siya sa tatay mo. Ayun, minasama niya ang pagpapayo ng tatay mo. Sana po. Mabait ang makuha ni Tita na tagapag-alaga ng mga pinsan ko. Sana nga, anak. Para naman walang mangyaring masama sa mga bata. Nay, ano pong gagawin ninyo sa mga niluto ninyong cake? Bakit po kinukunan ninyo ng picture? Ipopost ko to sa Facebook ko, anak. Malay mo, may umorder. Di matutulungan ko na ang tatay mo sa paghahanap buhay. Ay, sige po, Nay. I-post niyo. At magpo-post din po ako. Para pag may umorder sa akin, makakatulong din ako sa inyo. Pare. Oh, Pare, Edmar. Pare Boying, ba't ka umiyak? Ano nangyari? Pare, tumawag sa akin ng agency ng misis ko. Oh, Pare, misis ko. Misis ko, pare. bakit nga? Ano nangyari sa kanya? Pare, wala na siya, pare. Ano? Paano nangyari yun? Sabi, tumalon daw siya sa building na tinitira nila ng amo niya. Diyos ko, Nagpakamatay daw siya, sabi, nagtumawag galing sa agency, pare. Diyos ko. Hindi ako naniniwala doon, Edmar. Nararamdaman ko. May masamang nangyari sa asawa ko. Pero paano ko naman maihahanap ng katanungan ng sinapit si pare? Paano? Pare, tutulungan kita. Ipagbibigay alam natin ito sa mga kinauukulan. Kasalanan ko to, pare. Hindi ako dapat naging tamad. Hindi ako dapat naging lasengko. Hindi ko dapat tinayaang mag-ibang bansa ang asawa ko para nagbuhayin kami. Ate Tricia, Edmar. Ano pala? Basyal ka. nagpunta rito si Kisses kanina eh. At nalaman niya sa mga pamangkin ko
na ilang araw ka nang naglalasing. Bakit? Ano ba problema? Si Darwin. Oh, Si Darwin. Ang malaki ang asawa ko. bakit ate? Anong problema kay kuya? Iniwalayan ako na walang iya. Ano? May babae pala siya sa trabaho niya. Mina. Mina yung pangalan. Magkakaanak na sila. Ito na nga bang sinasabi ko? Kaya hindi talaga dapat na magkalayo ng matagal ang mag-asawa. Kaya ayoko mapalayo sa pamilya ko. Makasakit, Edmar. Paano na kami ng mga pamangkin mo? Magpakatatag ka, ate. Dahil ngayon ka higit na kailangan ng mga anak mo. Nay? Bakit niyo po kami pinagbibihis? Itay? Anak, mamamasyal tayong lahat. Talaga po? Oo, anak. Malaki ang kinita namin sa online business natin. Kaya, mamamasyal naman tayo ngayon. At sa labas na rin kakain. Yes! Sasabihin ko po kay na Junior na magbihis na. Sige na. Irma, salamat ha. Saan? Sa pagtulong mo sa akin sa pagkita. Kaya mas nakaluluwag tayo ngayon. Kahit walang nag-abroad sa ating dalawa. Mas dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Dahil siya ang nagbibigay ng mga biyaya sa atin. Tama ka. At ginagawa niya yon dahil kahit mahirap tayo, sinisikap natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. At patuloy natin siyang pinaglilingkuran. Payapa ang nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Dumanas man ang kahirapan, sila ay laging pinapatnubayang lumos. Pinatitibay at pinatatatag ang sambahayan sa kanyang panahon. Bakit ka ba ganyan, ate? Nagsisipag naman ako sa mga trabaho dito, Wala rin akong back subject. Pero bakit pinanghihinayangan mo pera yung tinutulong ninyo sa amin? Dahil may asawa na ang kuya mo. At dapat para sa amin na lang ang pera niya. Pero dahil hindi ka nagtatrabaho, kaya nakakabigat kayo ngayon sa amin. Makaramdam ka naman. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May pagkakataon sa buhay ng tao na kung sino ang inaapi, ay siyang nagwawagi. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Irene sa ating durang sa kanyang panahon. Salamat, Kuya Fred. Talagang hindi ko na alam magagawin ko, Wala naman akong trabaho para bayaran pa itong bahay na inuupahan namin, Inay. Kaya nga doon ko na kayo pinatitira ni Inay. Sa bahay namin ang hipag mo. Malaki naman yun eh. At yung perang itutulong ko sa inyo, gagamitin na lang natin sa pagpapagamot ni Inay at sa pag-aaral mo. Salamat ulit, Kuya. Alam na ba ito ni Ate Wilma? Okay lang ba sa kanya?
Sabi mo, dumalaw ka rito para mag-alis ng inis. Bakit ka ba naiinis? At kanino? Dumating na ho kasi sa bahay sina Irene at Nanay Delia. Ganun ba? Bakit ka naman naiinis? Maganda nga ang gagawin ng manugang ko. Tutulungan ang kanyang pamilya, Tay, malaki ang mababawas sa perang ipinapadala sa akin ni Fred. Dahil sa kanila. Pambihira kang bata ka. Bakit ka ba ganyan? Ngayon lang naman sila humingi ng tulong sa asawa mo. Dahil nga na-stroke si Balae. Isa pa, baka nakakalimutan mo. Nakapag-abroad ang asawa mo dahil sa tulong ni Balaeng Delia. Alam ko naman po yun. Yun pala eh. Pero, basta, naiinis talaga ako. Dapat kasi magtrabaho na lang si Irene para hindi sila maging pabigat sa amin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag kang maging maramot. Hindi magandang ugali yan. Irene, tapos ka na bang maglinis sa kusina? Oo, Ate Wilma. Mabuti. May gusto kasi akong sabihin sa'yo Mula ngayon, ikaw na ang gagawa ng mga trabaho ni Manang Glo dito sa bahay. Ha? Oo, pinalis ko na kasi siya. Bakit, ate? Para makatipid tayo, ano pa? Halos dumoble ang laki ng gastos natin nang tumira kayo dito ni Nanay Delia. Kaya dapat tumulong ka naman para kahit konti makatipid kami ng kuya mo. Paano kung kami naman ang magkasakit? Saan kami kukuha ng gagastusin? O, di ba? Magandang hapon po, Aling Delia. May dala po akong prutas para sa inyo. Maraming salamat, Marvin. Oo nga, Marvin. Nag-abala ka pa. Wala yun, Irene. Best friends tayo, di ba? Kaya okay lang yun. Aling Delia, kumusta naman po ang pakiramdam nyo? Medyo maayos na. Kasi naipagamot ako ni Fred. Ay nako, salamat naman. Kaya nga kahit nahihirapan ako sa mga gawain dito, nagtitiis ako para maipagamot si inay. Bakit, Irene? Nagkakaproblema ka na ba sa pag-aaral mo dahil sa mga trabaho mo dito sa bahay ng Kuya Fred mo? Oo, Marvin. Kaya nga umalis na ako sa teatro namin Pati na rin sa dance group. Kasi wala naman akong time para mag-practice. Naku, sayang naman. Hindi ka na makakasama sa mga performance nila. Hindi bale. Ang mahalaga, gumaling si inay. Anak, pasensya ka na. Ay, Dahil sa akin na nagka-problema ka. inay, wala po kayong kasalanan. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Nakakaraos din tayo, Nay. May awa ang Diyos. Totoo, Irene. May talent scout na kaibigan ng ate ko at naghahanap siya ng isasali sa search for a new star. Yung bagong contest sa isang TV station. At ako ang naisip mo isali? Oo, dahil mahusay kang umarte. Mahusay ka bang sumayaw at kumanta. Sigurado, kayang-kaya mo yun. Pero, puro magaganda ang sumasali sa ganung contest, Marvin. At saka, wala naman akong magagandang damit at sapatos. Maganda ka naman Magtiwala ka lang kasi sa sarili mo. At tungkol naman yan sa mga isusuot mo, bahala na raw si ate at ang kaibigan niya sa'yo. Ang gusto lang naming malaman, gusto mo ba? Nako, Fred. Sayang lang ang pagpapaaral natin dun sa kapatid mo. Pakikipagnobyo lang ang inaatupag. Totoo bang sinasabi mo, Wilma? Oo naman. Bakit naman kita lolokohin? Kaya nga wala dito ngayon ang magaling mong kapatid. Ayon, sumama sa boyfriend. Bakit hindi mo pinigilan? Hindi naman makikinig yun Matigas ang ulo ni Irene. Kasi kinukonsente ni Inay Delia. Ay, naku. Ano ba naman si Inay? Ay, kaya nga, Fred. Patigilin na lang natin sa pag-aaral niya si Irene. Sayang lang ang perang ginagastos sa kanya.
Paglalandi lang naman ng ina at tupag niya. Bakit mo naman sinabi kay Kuya Fred ang gano'n, ate? Hindi ko naman nobyo si Marvin. Sinungaling? Napaka-close nyo kaya, tapos sasabihin mo hindi mo nobyo? Dahil yun ang totoo. Oh, Oo, sumama ako sa kanya kahapon. Pero yun ay dahil sa tinulungan nila ako ng ate niya na makasali sa Search for a Star contest dun sa isang TV station. ang husay mo namang gumawa ng kwento. At palagay mo maniniwala ako? Pero yun ang totoo, Ate Wilma. Ay, tama na. Nakapagpasya na kami ng kuya mo. Titigil ka na sa pag-aaral. Para naman hindi masayang ang pera namin. Bakit ka ba ganyan, ate? Nagsisipag naman ako sa mga trabaho dito, At wala rin akong back subject. Pero bakit pinangihinayangan mo pero yung tinutulong ninyo sa amin? Dahil may asawa ng kuya mo. At dapat para sa amin na lang ang pera niya. Pero dahil hindi ka nagtatrabaho, kaya nakakabigat kayo ngayon sa amin. Makaramdam ka naman! Wilma, anak. 2 beses nang nananalo si Irene doon sa Search for a Star. Ang husay palang sumayaw at kumanta ng hipag mo. Pati umarte, ha? Alam ko po, ang laki pa nga ng napanalunan niya eh. Oh, Bilib na bilib nga yung mga kapitbahay namin sa kanya. bakit ka bumuntong hininga? Para ho kasing napapahiya ako sa sarili ko. Bakit naman? Kasi po, ako ang dahilan kaya nahinto sa pag-aaral si Irene. Ano? Nahinto siya sa pag-aaral? Akala ko po kasi, nobyo niya yung Marvin. Sinabi ko kay Fred na pahintuin na lang siya. Yung pala, best friend lang naman pala niya si Marvin. Parang alam ko na kung bakit mo sinabi yun sa asawa mo. Dahil nangihinayang ka sa perang ginagastos nyo. Kasi naman itay, Pambira ka akala naman, ko... anak. Bakit mo ba pinagdadamutan ng pamilya ni Fred? Kung sa akin kaya nangyari kay Balaing Delia, gusto mo bang pagdamutan din ako ng asawa mo? Siyempre po, hindi. O, gano'n naman pala eh. Dapat, hindi mo ginawa yun kay Irene. Naku, anak. Ituwid mo ng pagkakamali mo habang may panahon pa. Baka mamaya, hiwalayan ka ng manugang ko Tay, kapag nalaman niya mga ginagawa mo. ayan na. Sasabihin na ng host ng nanalo sa Search for a Star. Ay, bakit ganun? Parang kinakabahan ako. Ayun si Nanay Delia. Tahimik lang siya nakatitig sa TV. Pero halata ko na excited siya. Ayan na. And now, ang makatatanggap ng 1 million pesos, a brand new car, a condo unit, and 1-year contract with Golden Productions. Our new star, Miss Irene Cordova! Nanalo! Nanalo nga ako! Nanalo si Irene! Wilma! Nanalo ang hipag mo! Oo nga, inay. Nanalo si Irene. At artista na siya ngayon. At mayaman na. Salamat po. Rininig mo po kami. Ate Wilma, magpapaalam na kami. Aalis na kami ni Inay. Irene,
Patawarin mo sana ako sa mga masasakit na ginawa at sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun, ate. May kasalanan din naman ako sa'yo. Nasagot kita. Sorry din, ate. Kasalanan ko kaya nahinto ka sa pag-aaral mo. Alam mo, pinagtapat ko na sa kuya mo mga kasalanan ko. At humingi na ako ng tawad. Si ate talaga. May maganda rin namang nangyari, Ate Wilma. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumali sa Search for a Star. At ngayon nga, nanalo ako. Siguro naging daan lang ang ginawa mo upang matagpuan kong kapalarang ito. Kaya, salamat pa rin sa'yo, ate. Ang mga mahihina ay kanyang pinalalakas. Ang nagpapakababa ay itinataas at binibigyang katuparan ang mga bitiin sa kanyang panahon. Tulungan niyo po ako. Kailangang maialis ko na doon si Dayan. Paano? Tiyak na mananagot kami. Pag nawala doon si Dayan. Kung narito lang sana si Sir George, mas magiging madali lang ang lahat. Ang kaso nga, nasa ibang bansa siya. Hindi po totoong nasa ibang bansa si Tito George, Aling Inday. Mang Onyok, palabas lang niya yun upang malaya siyang makapag-imbestiga. At ngayong lumantad na kayo bilang testigo, mas magiging madali na ang lahat. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong dahil sa pagkagahaman sa salapi ay nagagawang kumitil ng buhay ng kanyang kapwa. At kapag yun ay naisakatuparan na, iniisip nilang sila ay nagtagumpay na. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Dayan sa ating dulang sa kanyang panahon. Sabi niyo, Uncle, hindi niyo ako iiwan. Oh, Pero bakit naalis kayo? Dayan, may kailangan lang akong asikasuhin sa Amerika. 1 month pala na ililibing si Daddy. Hindi ko pa kaya, Uncle. Lalo na, hindi na ako tulad ng dati. Huwag kang mag-alala, Dayan. Hindi kita pababayaan. Pero Richard, Lagi akong dadalaw dito para malaman kong kalagayan mo. Salamat sa iyo, Richard. Oh, ayan, Iha. Nangako ng boyfriend mo. At nangangako rin ako. Hindi ako magtatagal doon. Pagbalik ko dito, kukunin kita at ipagagamot. aasahan ko po ang pangako ninyo, Uncle George. Bakit po kayo nagpunta dito sa room ko, Tita Elena? Oh, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano po yun? Gusto ko lang malaman mo na simula bukas, ako na ang papalit sa iyo sa kumpanya. Tita, bakit naman po? O bakit? Dayan, 3 months ka nang hindi nagre-report sa office. Dahil nga sa pagkaka-aksidente niyo ng daddy mo, na naging dahilan ng kanyang pagkawala. At dahil sa hindi mo pagpasok sa office,
Tambak na mga dapat gawin doon. Eh, hindi ka na nakakakita. Kaya hindi mo na magagawa yun. Eh, sino pa ba naman ang papalit sa iyo? Eh, di syempre, ako. Dahil ako lang naman ang makapagbibigay ng malaking malasakit para sa kumpanya. I understand, tita. Oh, good. Pinahahalagahan ko lang naman ang naiwang kabuhayan ng daddy mo. Dahil napakahalaga niya sa akin. Siya nga pala. Kukunin ko rin yung laptop mo. Po, hoy, tita. Aba, to get all the records of our business. Hindi mo naman magagamit ang laptop dahil hindi ka na nakakakita, hindi ba? So, better give it to me. Pero, sabi ni Richard, maaari pa rin naman po akong makapag-laptop despite of my situation. Lalagyan ko lang daw ng talks ang laptop. Oh, iha. Saka mo na lang isip. Ang importante ngayon ay makuha ko ang kailangan ko para sa pagsisimula ko sa kumpanya. Aba, tambak na mga trabaho doon. Kaya ibigay mo na sa akin. And don't worry. Ibabalik ko rin sa'yo kahit ang posisyon mo sa company kapag muli ka nang nakakita. Kaya pala hindi mo nasasagot ang mga chat at tawag ko, Dayan. Dahil wala na sa iyo ang laptop mo. Pwede ko naman sanang masagot ang tawag mo dahil maaari akong magpatulong kay Aling Inday o kaya kay Mang Onyok. Kaso nga, kinuha na ni Tita Elena ang laptop ko. Dapat hindi mo ibinigay. Ayaw ko nga sana ibigay eh. Kaya lang baka magalit sa akin. Kaya sinunod ko na lang ang gusto niya. Siguro naman, ibabalik din niya sa akin yun. Like what she said. Aba, dapat lang. Dahil gamit mo yun. Alam mo, iba talaga ang kutob ko sa madrasta mo. Para siyang walang concern sa'yo. Kaya nga ganun na lang ang lungkot ko nung umalis si Uncle George Richard. Dahil kahit noon pa, hindi ko nakasundo si Tita. Sana bumalik na si Uncle George. Tawag niyo raw po kami, Senyora Elena. Oo, Inday. At ikaw, Onyok. Hindi ko kasi naibigan yung ginawa niyong pagpapatuloy kay Richard habang wala ako. Senyora, nobyo po siya ni Dayan. At saka, dati naman na po siyang bumibisita rito. Tama. Pero yon ay nang buhay pa si Cesar, ang daddy ni Dayan. At nung narito pa si George. Pero ngayon, wala na silang lahat. At ang pinakamakapangyarihan na sa bahay na ito, walang iba kundi ako. Kaya kung ano lang ang gusto ko, yon ang siyang dapat masunod. Naiintindihan niyo ba? Opo. Sa susunod na dumalaw uli rito ang lalaking yan, huwag niyong sabihin kay Dayan, sa akin niyo lang ipapaalam. Maliwanag? Senyora? Iyon ay kung gusto niyo magtagal pa sa trabaho niyo dito. Paano po kung malaman niyo ni Dayan at magalit sa amin? Oo nga po. Yung galit ko. Doon kayo dapat matakot. Hindi sa galit ng isang inutil. Masakit po pala ang ulo niya. Ay, oo, Richard. Yun ang sabi niya eh. Nagtataka nga ako sa batang yun. Mula na magkaroon ng kapasanan, naging irritable na. Mainitin ng ulo at laging ba siya nakasigaw?
Siguro po, dahil hindi pa niya matanggap ang mga nangyari sa kanila ni Tito Cesar. Siguro nga. Hindi naman kasi talaga madaling tanggapin yun. Kaya nga, hinahabaan ko na lamang ang aking pasensya kay Dayan. Anak na rin naman ang turing ko sa kanya. Sige po, tita. Tatawagan ko na lang po si Dayan sa cellphone niya. Sige, iho. Tutuloy na po ako. Okay, mag-iingat ka. Hindi na kayo magkakausap, Richard. Dahil unti-unti ko siyang ilalayo sa'yo. Walang dapat maging sagabal sa aking mga plano. Hindi totoo ang sinasabi ninyo, Tita Elena. Hindi ako magagawa lokohin ni Richard. Abay, ako man. Hindi rin ako makapaniwala, Dayan. Dahil mukha talaga siyang tapat at mabait. Pero kitang-kita namin ng amiga ko. Naku, nagsusubuan sila ng kasama niyang babae sa restoran. At nang umalis na sila, inakbayan pa niya yun. Sinungaling siya. Pinapaniwala lang pala niya ako na hindi siya nagbago kahit hindi na ako nakakakita. Ang sama niya. Kaya pag tumawag siya, huwag mo na siyang kausapin. At pag nagpunta siya rito, huwag mo na rin siyang harapin. Hayaan mo na ako na lang ang humarap sa walang hiyang lalaking yun. Narinig mo yun, Inday? Oo, Unyok. Naniniwala ka ba sa mga sinabi ni Senyora? Ay, hindi. Maaaring ginawa niya lang yun para mailayo si Dayan sa taong maaaring makapagtanggol sa kanya. Ay, kawawang Dayan. At lalo siyang magiging kahabag-habag kapag nagtagumpay si Senyora sa maitim niyang balak. Unyok, naging mabait si na Sir Cesar sa atin. Maging ang yumaong mami ni Dayan. Totoo yun. Kaya nga tayo nagtagal dito. Ito lang talagang si Senyora Elena ang napakasama. Gusto niyang masolong kayamanan ni Dayan. Ano kayang dapat nating gawin para matulungan si Dayan? Wala pa naman dito si Sir George. Handa ka na bang tulungan siya? Eh, Hindi ka na ba natatakot? galit kay Senyora ang nararamdaman ko. At gusto ko mabigyan ng katarungan ang sinapit ni Sir Cesar, maging ang pagkabulag ni Dayan. Si Senyora Elena. Siya ang sumira ng preno ng kotseng ginamit ni Sir Cesar at Dayan. Nakita namin ni Unyok ang lahat, Richard. Bakit ngayon niyo lang po ito sinabi? Dahil natakot kami. Lalo na nang mamatay si Sir Cesar. Pero naaawa na kami kay Dayan. Dahil nararamdaman namin na siya naman ang isusunod na senyora. Napakasama po talaga niya. Aling Inday, naniwala po ba si Dayan sa paninirang ginawa ng kanyang madrasta sa akin? Siyempre, nasaktan siya. Iyak nga ng iyak eh. Tulungan niyo po ako. Kailangan maialis ko na doon si Dayan. Paano? Tiyak na mananagot kami pag nawala doon si Dayan. Kung narito lang sana si Sir George, mas magiging madali ang lahat. Ang kaso nga, nasa ibang bansa siya. Hindi po totoong nasa ibang bansa si Tito George sa Aling Inday, Mang Onyok. Ha? Palabas lang po niya doon upang malaya siyang makapag-imbestiga. At kayong lumantad na kayo bilang testigo, mas magiging madali na ang lahat. Kuya George, kailan ka pa dumating? Hindi ka man lamang nagpasabi? Kriminal! Bakit mo ako sinampal? At tinawag mo pa akong kriminal? Hindi mo ba alam na maaari kitang idemanda dahil dyan sa ginawa mo? Ikaw ang may demanda na. Dahil sa pagpatay mo kay Cesar. Dahan-dahan ka na pagbibintang mo. Bakit ko ba patayin ang asawa ko? Mahal ko siya. Sinungaling! Alam ko ng lahat. May iba kang karelasyon. At kaya mo pinatay ang kapatid ko ay para masolo mong kabuhayan niya. Wala kang katibayan sa mga sinasabi mo. Umamin ang kalaguyong mo.
At lumantad na rin para tumistigo laban sa iyo sina Inday at Onyok. Ang nakakita sa iyo na sirain mo ang preno ng kotse ng kapatid ko. Hindi! Sige, mga pulis. Kunin niyo ng kriminal na ito. Hindi! Wag! Napakasakit, Uncle George. Isa palang ahas ang pinakasalan ng daddy ko. Ahas na tumuklaw sa amin. Sana pala, hindi na lang nag-asawa si daddy. Sana nga, Iya. Pero nangyari ng lahat. Wala na tayong magagawa. Magpasalamat na lang tayo na ngayon. Mabibigyan na ng katarungan ang sinapit niyo ng iyong daddy. Dapat mabulok sa kulungan ng babaeng yun. Kailangan pagbayaran yung lahat ng kanyang mga pagkakasala. Tunay na hindi natutulog ang Diyos. Iginagawad niya ang kahatulan sa lahat ng nagkasala. Sa kanyang Kung ganun, totoo nga. Daniel, bakit naman? Bakit nang pinasok ang masamang gawain yun? Masama lang ito kapag nahuli. Leticia, dahil sa trabaho kong ito, umasenso tayo. Hindi ko kailangan na sensong yan kung galing sa masama. Daniel, please. Iwan mo na masamang gawain yun bago ka pa papahamak. Huwag mo naman sayangin na pagiging teacher mo. Hindi, Leticia. Ngayon pa? Ngayon pang nalasap ko na ang kaginawaang matagal ko nang gustong maranasan? Hindi ko ito iiwan! handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Mapalad ang mga taong nakatatapos ng pag-aaral. Nagiging titulado sa kabila ng kahirapan. Kaya naman nakalulungkot kapag ang kanilang propesyon ay hindi nila napanghawakan. Ito ang naging karanasan ni Daniel sa ating dulang sa kanyang panahon. Wow! Ang gandang damit at sapatos. Para po sa akin to, Tay. Siyempre, anak. Ikaw lang naman ang prinsesa namin eh. Thank you po. At ito naman, para sa'yo, Leticia. Oh, ganda bestida. Mukhang mamahalin, ah. Actually, medyo mahal nga. Pero ayos lang. Basta ang mahalaga bagay sa'yo. At saka, malaki naman ang kinita ko kahapon eh. Kaya nga pati si Inay, ipinamili ko. Matapos ako mamili ng mga damit natin. Naku, Jack, matutuwa si Inay Pilang. Tay, isusukat ko po muna yung mga damit ko, ha? O sige, anak. Daniel, hindi ko alam na may ibang trabaho ka. Bukod sa pagtuturo. Hindi mo nabanggit sa akin yan. 3 days pa lang ito, Leticia. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Yung tungkol sa sideline ko. Pera ito, ha? Aba, noong nakarang linggo ibinili mo ako ng damit at grocery. Ngayon naman, binibigyan mo ako ng pera? Ayaw niyo nun, Nay. Nabibigyan ko kayo kahit papaano ngayon. Hindi naman sa ayaw, anak. Nagtataka lamang ako. Dahil ang alam ko, malayo pa ang sweldo mo sa pagtuturo. Malayo pa nga po yun. Pero, Nay, hindi naman po ito galing doon. Kasi yung kita ko sa pagtuturo,
Kulang pa sa pamilya ko eh. Sana nga po, hindi na lang itong tinapos ko. Sana yung ibang kurso na lang. Yung mas malaki ang kita. Nako, ang anak na ito. Dapat nga magpasalamat ka sa Diyos dahil kasangkapan ka niya sa pag-akay sa mga kabataan sa tamang landas ng buhay. Nay, kunin niyo na po itong pera para makauwi na po ako. Gagawa pa ako ng lesson plan eh. O siya, sige, Daniel. Salamat ha. At sana, ipagpalain ka ng Diyos dyan sa bagong sideline mo. Abay, ginulat niyo ako sa pagparito niyo, Sir Daniel. Sabi ko naman po sa inyo eh, pupunta ako dito. Akala ko nagbibiro lang kayo eh. Pasensya na kayo dito sa bahay namin ha. At medyo maliit at magulo. Hindi naman po mahalaga ang bahay. Ang importante, yung may bahay. At saka, itong bahay nyo, maaari nyo itong palakihin. At pagandahin, Mang Berong. Naku sir, hindi ko magagawa yun. Napakaliit lang ng kita ko sa paglilinis ng eskwelahan. Mang Berong, bibigyan kita ng ibang trabaho dito. At talagang kikita ka. Talaga, Sir Daniel? Oo. Kung papayag kang maging assistant ko. Abe, sige ho, sir. Basta't kikita ako. Alam niyo po, Nay, ang daming bumibilib kay Tay na mga kapitbahay natin. Bakit daw, anak? Kasi po, bukod sa mahusay siyang teacher, ang sipag pa po niya. Kaya daw po, napalakihan na po niya itong bahay natin. At ang ganda pa. Ay, bakit po nagbuntong hininga kayo? Hindi po ba kayo natutuwa na maraming bilib kay Itay? Natutuwa. Nagtataka lang ako, anak. Po? Dahil masyado malaki ang kita ng tatay mo sa sideline niya. Ayaw naman niya sabihin sa akin kung anong iba pa niyang pinagkakakitaan. Kasi kapag tinatanong ko siya, halata ko, naiinis siya. Oh, eto ang sorpresa ko sa inyo. Wow! Mamahaling alak at mukhang masarap. Ibig daw sabihin, Boss Kiko, magiinuman tayo ngayon? Natural. Alam ka namang titigan lang natin itong masarap na alak na ito. Premyo ko yan sa inyong dalawa ni Berong. Dahil masipag at mahusay kayong tauhan. Sandali, Boss. Bibili ko ng pulutan natin. Oh, di na kailangan. Marami akong inihanda dito sa bahay. Wow! Wala na palang problema, Sir Daniel Totoo man na lang tayo. Tama. Pero huwag kayong magpapakalasing, ha? Dahil baka sa kalasingan nyo, maikanta ninyo ang grupo natin. Boss Kiko, hindi mangyayari yun. Kami pa? Nanay Pilang, maupo ho kayo. Salamat, Leticia. Gabi na po Hindi ho ba kayo nahirapan sa pagpunta rito? Ay, hindi naman, anak. Nagpahatid ako sa tricycle. Si Daniel nga pala. Wala pa ho Ano? Wala na namang pasok sa school ng ganitong oras Ay, malamang ho, kasama na naman yun sa inuman ng amo niya. Natuto na ho siya maglasing, Nay. Mula ho na lumaki yung kita niya dahil sa kanyang sideline. Yun nga ang dahilan. Kaya ako naparito, Leticia. Gusto ko makausap ang aking anak tungkol sa nalaman kong pinagkakakitaan niya. Ho? Inay, bakit ho? Ano ho ba talagang sideline ng asawa ko? Kung ganun, tama ang hinala ko.
Hindi mo alam. Talagang hindi ho, inay. Dahil ayaw ho niyang sabihin sa akin eh. Naiinis ho siya pag nag-uusisa ako. Nitong hulian sabi niya, sasakyan daw ho yung binibenta niya. Pero inay, iba pa rin ho yung kaba ko. Leticia, anak. Hindi ko gusto ang pinasok ng aking anak. Mapapahamak siya doon. Sino naman ang nagsabi sa'yo ng kalokohang yan? Ang nanay mo. Si Inay? Oo. Nagpunta siya rito kagabi. Para sana kausapin ka. Isang mapagkakatiwalaang tao nagsabi sa kanya. Ngayon sabihin mo, Daniel. Totoo ba yun? Totoo bang siya ang binibenta mo? Hindi lang sa school na pinapasukan mo, kundi maging sa iba pang lugar. Tumahimik ka! Sinampalan mo ako. Sa unang pagkakataon, sinaktan mo ako. Dahil masyado kang madaldal. Ang lakas ng boses mo. Kung gano'n. Totoo nga. Bakit naman, Daniel? Bakit mo pinasok ka masamang gawain yon? Masama lang ito kapag nahuli. Leticia, dahil sa trabaho kong ito, umasenso tayo. Hindi ko kailangan na sensong niya kung galing sa masama. Daniel, please. Iwan mo na masamang gawain yun bago ka pa mapahaba. Huwag mo namang sayangin na magiging teacher mo. Hindi, Leticia. Ngayon pa? Ngayon pang nalasap ko na ang kaginhawaang matagal ko nang gustong maranasan? Hindi ko ito iiwan! Daniel, kung ganon, iginalulungkot ko. Kung hindi ka aalis sa trabaho yan, kami ng anak mo ang aalis sa bahay na ito. Ayoko madamay kami sa magiging kapahamakan mo. Kaya aalis kami. Sir Daniel, eto na ang pera. Ang laki ng napagbentahan natin. Oo nga. Mas malaki ang kita natin ngayon. Walang kikilos ng masama! Ano yun? Mga pulis ito! Sko, yun! Napapaligiran namin kayo! Lagot, sir. Paano na tayo? Oh, anak, bakit malungkot ka? Parang gusto mo pang maiyak. Namimiss ko na po kasi si Inay. Ganon din naman ako, anak. Hindi na po ba natin siya babalikan? Kapag iniwan niya ang masama niyang trabaho, babalik tayo sa kanya, anak. Gusto ko lang naman kasi magbago ang tatay mo. Kaya natin pansamantala siyang iniwan. Leticia! Leticia! Si Lola Pilang po yun na ya. Oo nga. Buksan mo itong pinto, Leticia! Halika, anak. Puntahan natin siya. Leticia! Net! Nay? Bakit po kayo umiiyak, Lola? Ano ho nangyari, inay? Gabing-gabi ho napasugod kayo. Si Daniel, Leticia. Si Daniel! Dinakip ng mga pulis! Kasama ang janitor nila sa eskwelahan. Diyos ko! Asawa ko! Bakit po? Bakit po nila inuli si Itay? Bakit po? Daniel. Leticia, salamat at pinuntahan mo ako. Sinaktan ka ba ng mga humuli sa'yo? Hindi naman. Paano mo nalaman ang nangyari sa akin? Binalita ni nanay. Sinabi sa kanya na kaibigan niya ang pulis. Si Inay? Nasaan siya? Tumaas ang blood pressure niya dahil sa nangyari sa'yo. Kaya hindi ko muna pinasama rito. Baka kasi kung ano pa mangyari sa kanya eh.
Kasalanan ko ito. Sobra akong naakit sa salaping kikitain ko sa pagbebenta ng shabu. Hindi ako nakinig sa iyo. Ngayon, pati si inay nadulutan ko ng sama ng loob. At ang masakit pa, nasira ang profesyon ko. Nadamay pa kayo sa malaking kahiyang ginawa ko. Sorry, Leticia. Sorry. Daniel, magpakabait ka rito, ha? Para makalaya ka agad. Magbabagong buhay tayo. Hihintayin ka namin. Ang ating anak. Ang salapi ay nilikha upang gamitin ng tao. Hindi upang gumamit sa tao. Dahil kapag yun ang naganap, ang tao ay mapapahamak sa kanyang panahon.